Purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito. Tunay na narito na naman tayo upang magpuri, magpasalamat at kakilain ng Diyos na buhay. Tayo po lahat ay yung pumikit. Tayo dumako sa diwa po ng panalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin at tinadakila sa gabi pong ito. Ikaw na Diyos na napakabuti. Kung makatagpo, Panginoon, sa aming buhay. Pinagpapala, Panginoon, O Lord God. At sa oras pong ito, Panginoon, kami pilumalapit at nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Kayo nakakasiyasat ng puso ng bawat isa po sa amin. Ano man, O Lord, na nakikita mo na karumihan upang maging hadlang, Panginoon, sa pagpasok ng buhay at makapangyarihan ng salita. Sa oras pong ito, Panginoon, pinababa po namin ang aming sarili sa inyo pong harapan. Dalisahin niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa po sa amin. At sa gabi nito, Panginoon, namin po, Lord, dinadalangin at tinatasayo ang gawain nito. Ikaw, Panginoon, na manguna sa bawat anak mo na gagamitin at itatayo, Panginoon. Sa magpapawit, Lord, kaya mo, Diyos, na bigyan mo siya ng kagandahan ng tinig, Panginoon, upang sa gayon, maluwalhati ka namin at maparangalan, Panginoon. Ngayon din, Lord, sa mga nasa kanilang tahanan, Panginoon, O Diyos, na makikinig, nakatunghay, Panginoon, sa online, Panginoon o Diyos, dalangin, Panginoon, nawawa, Lord, hindi po magkaroon ng sa kanilang internet connection, Panginoon, maging maayos po, upang sa Lord ay malaya po sila makapakinig ng iyong pong salita. At sa oras po ito, Panginoon, dinadalangin din po namin at tinataas sa iyo, Panginoon, na gagamitin mo na tagapagsalita sa gabi pong ito. Bigyan po siya ng kapangyarihan, lakas ng loob, langisan niyo po, Panginoon, ang kanyang labi, Panginoon. Sa bawat salita na lalabas sa kanyang labi, Panginoon, ito, O Diyos, ay galing sa iyo, makapagbibigay kalakasan, Panginoon, sa bawat isa na makikinig ng iyong salita. At yun, Lord, sa bawat isa po na parito, ano man ang kanila pong kabigatan, lalabas ang bawat isa na tagumpay at mayroong kapayapaan na nagbumula po sa iyo. Salamat po, Diyos, sa maraming dinadakilaan namin. Pinupuri ka namin at tinulahati sa iyo. Aming binibigay at pinabalik ang pinamataas na papuri. Parangalan at salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Praise God, isang mabuting gabi po na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Sa mga kasama rin po namin dyan sa online, purihin po ang Panginoon at tayo po ay sama-samang umawit sa Kanya. Alam niyo po, napakaganda po ng ating awitin. No? Habang pinili ko po ito kanina, napagbulay-bulayan ko itong awitin. Sobrang laki talaga ng power, mga kapatid, ng declaration ng word natin sa buhay natin. Sabi dito, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko, sasagana ang buhay ko. Alam niyo po ba, yung mga bagay sa buhay natin, one declaration away lang yan. One declaration away lang. At paniniwala sa Panginoon na lahat ng bagay na yan ay pinangyari na niya sa buhay natin. Amen? Kaya kung ano man po yung kakulangan po natin ngayon, ano po yung kailangan natin ngayon, i-declare po natin at paniwalaan po natin sa buhay natin na ang Panginoon ay nag-provide na ng mga ito sa atin. Amen po. Sige po, tayo po ay sama-sama umawit sa ating Diyos. Hallelujah. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi na. Kaya't di ko binibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi na. Kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Pagkat lumalagas ang pagpapala,
kanluran, timog silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, ang aking nakamdanan. Minsan pa po, sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Amen! Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya kapag ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Pagkat rumaragas ang pagpapala, ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, kanluran, timog silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, ang aking nakamdanan. Pagkat lumaragas ang pagpapala, ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, kanluran, timog silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, ang aking nakamdanan. Kadalasan, pagkat lumaragas ang pagpapala, ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, at lumaragas ang pagpapala, at lumaragas ang pagpapala, at aking nakamdanan. Purihin mo ang Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kahit na kailan, Panginoon, ay hindi ka nagkulang, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At patuloy ka namin na awitan, Panginoon, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang dahilan, Panginoon, ang kahulugan ng buhay na ito. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Ng aking puso, wagas na pag-ibig mo, kailanman sayaw kalungkutan. O Diyos, di mo ko iniwan. Pangako sa'yo, Panginoon, di na muli sa'yo ay lalayo. Batid ng aking puso, wagas na pag-ibig mo, kailanman sayaw kalungkutan. O Diyos, di mo ko iniwan. Pangako sa'yo, Panginoon, di na muli sa'yo ay lalayo. Sa piling mo
kahulugan, Panginoon, ng aming buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat makapangyarihan ka, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin, Lord God, na patuloy ang nagpapatatag sa bawat isa. Tunay nga ikaw ay dakila, Panginoon, at tapat, Lord God, sa lahat ng salita, Panginoon. At hindi mo kami iniiwan, Lord God. Bagkus, Lord God, ay sinasamahan mo kami mula ngayon, Panginoon, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat, Lord God, sa biyaya mo, Lord God, sa pagmamahal at pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pray po ang Panginoon. At magandang gabi po sa inyo lahat. Manalangin po tayo pag magsimula sa pag-aaral ng inyong salita. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay namin sa magitan ng salita mo na amin po mapapakinggan. Mangusap ka at hayaan mo, Panginoon, ang salita mo ito ay kumilos sa aming buhay. Ang puso namin ay ayusin, baguhin, Panginoon, sa nais mo. At na kami, Panginoon, ay lumakad at makasunod sa iyo upang malulhati ka sa aming buhay. Panginoon, namin, O Diyos, na ang liwanag ng iyong banal na Espiritu ang siya pong tumanglaw sa puso namin upang lubos namin maunawaan, Panginoon, ang aral mo ngayong gabi nito. At ako na yung lingkod, Panginoon, ay maging kasangkapan mo lamang, maging bibig mo, maging tutungan mo, Panginoon, at ang tanging makita at mahayag lamang at marinig ng bawat isa ay ang presensya mo, ikaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po. At ang lahat ng ito, Panginoon, aming pinadalangin at patuloy ka namin tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, ang ating pong paksa ay may pamagat na The One and Only. Ang nag-iisa at wala na pong iba. Kung kayo po ang tatanungin ko, ano po yung mga kabisado ninyo na verses sa Bible? Na alam nyo, kabisado ninyo. Siguro yung John 3:16. Alam niyo yun, di ba? Kabisado niyo po. Ano pa? John? Okay. Ano pa? Baka John 3:3, unless a man be born again, can see the kingdom of God. Mga ganun, di po ba? Psalms 91 na. Psalms 91. O sige, mahaba-haba yun. Ano pa? Marami pa. So, isa sa mga nakita ko po sa Christian community na mga pamilyar at kabisado po nilang verse ay yung verse po natin kung pag-aaralan ngayong gabi pong ito. Yung pong nasa John 14:6. Alam niyo yung John 14:6? O bago i-post, alam niyo po ba yun? Sige, post na natin. Yan, John 14:6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yan, alam natin yan. At madalas pag tayo po ay nagsishare ng gospel, isa yan sa mga pangkaraniwan po nating ginagamit para paliwanag po sa kanila na walang ibang daan patungo sa langit kundi sa magitan lang ni Jesus. Alam niyo po, yung talata po na yan ay nababasa po natin sa John ay ilan lamang mo sa mga I ams ng ating Panginoon. Actually, the book of John is very popular po sa claims ni Jesus that He is I am. He's the I am. Siya ay ako nga. Diyan po, mababasa po natin ang ilan pa sa mga sinabi niyang I am
I am the bread of life. I am the light of the world. I am the resurrection and the life. I am the gate. I am the good shepherd. I am the true vine. At yan po, I am the way, the truth, and the life. At para po sa akin, ako personally, yan pong verse na yan ating pong pag-aaralan ay siguro masasabi kong prominent o greatest no, sa akin. No? Kasi, bakit? Nandyan po yung tatlong I am eh. Amen? Nandyan na yung tatlong I am. I am the way, I am the truth, I am the life. Yung verse lang na yan defines and nag-deliver sa atin ng kumpletong mensahe tungkol sa personality ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po yung phrase na yan ng ating Panginoon, binitawan po niya sa harap ng kanyang mga alagad nung sila po ay nagkakainan Last Supper bago po siya dakipin at ipako sa krus. Ito po yung makikita po natin sa chapter 13 ng Book of John. At doon ay mababasa po natin sa simula na sabi niya sa kanyang mga alagad ay iiwan niya ang kanyang mga alagad. Yung Book of actually sa Book of John 14. Pero sa chapter 13, mababasa po natin. Sa John chapter 13, bago yung John 14 na yan, ay may binabanggit siya doon na aalis siya, iiwan niya yung kanyang mga alagad. Tapos, doon din sa John chapter 13, ay binanggit po niya na meron po magte-traidor sa kanya. At doon din sa Book of Diyan din sa chapter 13, binanggit ng ating Panginoon, may magkakanulo. At merong magtatatwa, magde-deny sa kanya. So, just imagine nung mga oras na yan, Lord's Supper, yan yung mga sinabi ng Panginoon. Kung ano po yung emotions o yung feeling po ng mga alagad ng mga panahon na yun. Na sila ay siguro lupot na lupot, iwan sila ng Panginoon. Tapos naguguluhan pa sila doon sa mga binibitawang salita ng Panginoon. Bakit aalis siya? At pinasok nga po niya yung John 14. Sa simula, ang sabi po niya sa kanyang mga alagad, sa bahay ng aking ama maraming rooms. Aalis ako para ipaganda kayo na tutuluyan doon. Pero babalik ako. Susunduin ko ulit kayo para makasama ko na kayo doon sa mahaba panahon. Ngayon po, doon nagtanong si Tomas at tapos sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila na alam nyo na yung aking pupuntahan. Sinabi ko na sa inyo yung aking pupuntahan. Ngayon, nagtanong si Tomas, sabi niya, Panginoon, paano po namin malalaman ng daan kung hindi po namin alam kung yung pupuntaan? Yun ang tanong po ni Tomas. At sumagot si Jesus sa John 14:6. Ako ang daan, sa Tagalog na po, sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa magitan. Diyan niyo po pinasok yung mga phrase na yan. Pwede bang nanginginig po ako rin? Pakipatay na lang. Kaya medyo na. Unahin po natin yung sinabi niyang, I am the way. He is the way. Hindi yung sinabi ni Jesus na, I will show you the way. Hindi yung sinabi ni Jesus na, I am one of the way. Kundi ang sinabi niya, I am the way. Which means, He is the only way. Wala nang iba, walang sino man. Amen ho ba? Hindi reliyon, hindi ang pagiging religyoso, ang daan,
Hindi ang paggawa ng mabuti, hindi ang tao, o sino man tao. Siya lang. So, binabanggit po rito ng ating Panginoon, may destinasyon. At anong destinasyon? Sa Ama. Nasa ba ang Ama? Nasa langit. Sa buhay na walang hanggan. Yun ang destinasyon. At ang daan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabihin nga po natin, destinasyon. Ang destination is the Father. O sabihin natin, way. Sabihin nga po natin, so ang way ay si Jesus. Jesus is the way, the Father in heaven is the destination. Balikan po natin yung Juan 14, 4-5. Sabi po niya doon sa verse 4, at alam niyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? May point naman dito si Tomas, mga kapatid. Parang sinasabi ni Tomas, Panginoon, sabihin niyo po sa amin ano ang destinasyon. At nang sa gayon, malaman po namin ang daan. Sabihin niyo po sa amin yung sinasabi niyong place na pupuntahan ninyo. Malalaman na po namin ang daan. Ganito lang po yan, mga kapatid. Kapag ka po sinabi ko sa inyo na Luneta, Maynila, mula Baliwag, yun ang destinasyon. Saan ang daan? Northbound. And Lex na po. Pag sinabi ko pong Baguio City, saan ang daan? Southbound. Endless, Esitex, Tiplex, yan ang daan. Northbound pala yun. Ang southbound pala, yung papuntang Maynila. Okay, baliktad ko pala. Sorry. Pagka sinabi ko pong ang destination natin ay San Miguel, saan ang daan? DRT. Okay, naintindihan mo ba mga kapatid? So, ganun lang ako kadali. Na malaman po natin yung daan, sabihin mo yung destination, alam namin ang daan. Ngayon mga kapatid, mabilis na para malaman mo kung paano ang daan. Sabihin mo lang destination, isang click lang ho sa Google Map alam mo na yung daan. At yung daan ay makakapamili ka pa Meron kung gusto mo hindi ka dadaan ng tollways, pwede. Maglulobang ka, pwede. O meron pang mapipindot na fastest route. Di ba? May mga ganun Basta, alam mo lang yung destinasyon, pindutin mo lang sa Google Map, hindi na uso ngayon yung Waze Google Map na. Malalaman mo na yung daan. Yun yung parang point dito ni Tomas. Lord, paano namin malalaman ang daan? Hindi nga namin alam saan kami pupunta. Hindi namin alam destinasyon, yung place na sinasabi mo. So parang lumalabas, matalinhaga kasi yung mga salita ng Panginoon na binibitiwan niya sa kanyang mga alagad. Ang tinutukoy po niyang destinasyon ay walang iba kundi ang Ama sa langit. Ngayon, ito ang problema ko sa tao. Marami nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Kilala nila kung nasaan ang Diyos. Alam nilang may langit. Pero hindi nila alam kung saan pupunta. Kung paano pupunta ron. Hindi nila alam yung daan. Hello mga kapatid. Malabo para sa nakararami paano makakarating sa destinasyon ng Ama. At yun ang langit. Pero sa atin na mga nakakilala na sa bahay, alam na natin ng daan patungo po sa Ama, sa langit, sa buhay na walang hanggan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na nagsabing,
Ako lang ang daan. In 1 Timothy chapter 2 verse 5 ay may binabanggit din po dito si Pablo. Sabi niya, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus." Meron pong bridge, may daan, may landas patungo sa Ama, sa Diyos. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lang at nag-iisa. Hindi ang sino mang santo, hindi ang sino mang founder ng reliyon, hindi ang anumang reliyon, hindi ang paggawa natin ng mabuti, hindi ang pagsisimba, hindi ang pagbibigay sa simbahan, ang daan patungo sa langit, sa destinasyon ng Ama, kundi si Jesus lang, mga kapatid. So para tayo makarating sa Ama, kailangan tayong dumaan sa tamang daan. At hindi walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. He is the only way. Amen ho ba, mga kapatid? Pag sinabi po nating way, marami po yan. Number 1, He is the only way to be saved and be with the Father in heaven. Given na po yan, binasa po natin kanina. At dagdagan pa natin, Acts 4:12, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. So the only way to salvation and be in heaven, where the Father is Jesus Christ. Pangalawa, He is the only way to be forgiven by the Father. Kung nais po natin tayo ay malinis, mapatawad sa ating mga kasalanan, Jesus is the only way. Sa unang Juan 2:1-2, mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasalaman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya, si Jesucristo ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. So the only way to be forgiven by God is through Jesus Christ, through His blood, through His name. Amen ba, mga kapatid? Pangatlo, mga kapatid, He is the only way to be right before the Father, or with the Father. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Naging matuwid po tayo, naging karapat-dapat tayo, tinanggap tayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen ho ba? We are justified and made right before God because of what Jesus did. Hindi sa ginawa natin. Kahit anong ginawa natin mabuti, na sinasabi natin tama, dito sa mundo, hindi sapat po yun, mga kapatid, na daan para po tayo ay maging karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. There's only one person who did right so that tayo po ay maging righteous sa harapan ng Diyos. At hindi walang iba kundi si Jesus Christ. When He gave His life on the cross for us. Amen ho ba, mga kapatid? Pang-apat, He is the only way to be reconciled with the Father. Ano po ang sabi ng Colosas 1:21-22? Noong una ay malayo kayo sa Diyos. Bakit malayo? Sabi ng Bible, nalayo tayo at nahiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng mga inyong pag-iisip at mga gawa. Naging kaaway tayo ng Diyos. Ano sabi sa verse 22? Pero ngayon, ibinalik niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo.
Kaya maiharap na kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kapintasan. The only way para po tayo ay maibalik sa Diyos, ma-reconcile, tanggapin muli, at maging mga kaibigan niya, di nakaaway, turing sa atin, ay sa magitan ng ating Panginoon Kristo. At panglima, mga kapatid, Jesus is the only way to be heard by the Father in heaven. Kung nais po natin ang ating mga panalangin ay pakinggan at tingin ng Panginoon, walang ibang daan o paraan, kundi sa magitan lamang ni Jesus. Sa Juan 16:23, sa araw na iyon, hindi nyo na kailangan humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, totoo, anumang hingin ninyo sa Ama. Saan daw pong pangalan? Sa aking pangalan ay bibigay niya sa inyo. So maliwanag, mga kapatid, pati ho sa pagsagot at pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, there's only one way, si Jesus Christ. Sa pangalan po niya. Amen. Amen. Nakikinig po ba kayo? Punta po tayo sa pangatlo na binanggit ng I am the way. Pangalawa, I am the truth. Ngayon, mga kapatid, sa panahon na nagkakagulo sa ating pong gobyerno, nagbabanggaan ang mga katwiran ng mga tao po na nakaluklok, nasa kapangyarihan, mga may pinag-aralan, pati tayo naguguluhan at lilito, hindi natin alam kung sino po yung tama at sino yung sinungaling. Hindi sila pwedeng parehong tama. Isa lang sa kanila ang sinungaling. Ngayon, may bago na naman pong mga Senate President ata. Yung pa rin, pero bago na ang mga chairmanship ng mga committee. Nagulo na. Sino ba sa kanila talaga ang tama? At sino sa kanila ang mali? Pero pagdating po sa buhay spiritual o sa Biblia, iisa lang po ang tama. Iisa lang ang totoo. At yun, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amin o ba? Hindi lang po sinabi ng Panginoon na ang mga salita po niya ay totoo, kundi sinabi mismo niya na ako ang totoo o ako ang katotohanan. Jesus is the truth. He is the embodiment, ika nga po, ng truth. He is the incarnate truth. Siya yung katotohanan na nagkatawang tao. Hindi lamang po hatid ng ating Panginoon ang katotohanan sa atin sa magitan ng kanyang salita, kundi siya mismo ang katotohanan dumating. At dumating siya rito, mga kapatid, ang katotohanan para expose ang hindi katotohanan o para expose, ilantad po ang kasinungalingan. Na dumating po ang ating Panginoon Jesus dito sa mundo, ano nagahari? Kadiliman, kasinungalingan, kasamaan. Kaya ang tao ligaw. Kaya ang tao po hindi nila alam kung sila pupunta. Patungo lahat sa kapahamakan. Siyempre, hindi mo alam eh. Madilim, hindi mo alam ang totoo. Maliligaw ka talaga at patungo sa kapahamakan. Sabi nga ako ng unang Juan 5:19, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Nang dumating ating Panginoon Kristo, ganyan po ang sitwasyon, ganyan ang kalagayan ng tao sa daigdig. Nasa ilalim mo ng kapangyarihan ng kaaway. Nasa ilalim mo ng kapangyarihan ng kadiliman, ng kapangyarihan ng kasinungalingan. Sa aklat po ng Juan 8:44, ang sabi ng Panginoon,
ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. Ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. So, naghahari ho sa mundong ito dahil kontrolado po ng diablo ang espiritu po ng kasinungalingan. At dahil po sa kasinungalingan na ito ng diablo, nagawa po niyang alipinin ang tao sa pagitan ng kasalanan. Amen? Amen. Sinimulan po niya ito sa atin ng Eden. Kung maalala nyo mga kapatid, di ba nang makausap niya si Eva, sinabi niya kay Eva, tinanong niya, talaga bang sinabi sa inyo ng Diyos na bawal kainin yan? Oo. Pag daw kinain namin yan ay mamamatay kami. Ano ang sagot ng kaaway? Sumunod, hindi totoo yan. O, di ba kasi nungalingan yun? Hindi totoo yan. Ito ang totoo. Pag kinain niyo yan, magiging Diyos kayo. Malalaman niyo ang mabuti at masama. At dahil doon, nagka-interest po si Eva. Matalino pa ang diablo kay Eva. Naisahan siya. At pati si Adan, kasi si Eva ang ginamit niya na alam niyang kahinaan ng lalaki at babae. So, ganun nangyari mga kapatid. Sabi ng Bible, Genesis chapter 3, nang makita raw ni Eva yung bunga na mukhang masarap kainin, mukhang masarap at naisip niya, natatalino siya, magiging marunong siya. Pinitas niya ito at kinain niya. Kita niyo mga kapatid. Ang diablo nung unang panahon, nag-offer siya ng wisdom. Kainin niya, magiging wise kayo, katulad ng Diyos. Pero ang Diyos din daw, di ba nag-offer din ng wisdom? Gusto rin ng Panginoon maging matalino tayo. Pero ang kaaway mga kapatid, iba yung paraan para ho maging matalino ang tao. Kailangan suwayin niya ang Diyos. Which is gano'n naman ang ginagawa ng tao ngayon. Ang tingin niya sa kanyang sarili, magaling siya, marunong siya, matalino siya. Dahil ginagawa niya yung gusto niya. At hindi niya ginagawa yung gusto ng Diyos. At yun ay kasalanan na nagpahamak sa kanya sa tagatagatan ng apoy. Kaya, ang kasinungalingan ng diablo mula pa noong Genesis sa panahon ni Eva at ni Adan, nagpatuloy. Hanggang ngayon, sinasabi ng diablo sa tao, tama yung ginagawa mo, ituloy mo lang. Diba? Hello? Tama yung ginagawa mo, ituloy mo lang. Hanggat masaya ka, okay yan. Ikaw ang hari ng sarili mo. Ikaw ang Diyos ng sarili mo. Walang dapat makialam sa iyo. Hindi ka naman lang mapapaligaya. Ikaw makapagpapaligaya sa sarili mo. Kaya kung ano may ginagawa mo na yan, ituloy mo lang. Di ba kasi namalingan yan, mga kapatid? Maraming tao hindi nila alam na sila po ay sa ganitong paraan na dahil ng kaaway, kaya naging alipin po sila ng kanilang kasalanan. Actually, the root cause of sin is the devil's lie. At hanggat ang tao sinusunod nila yung kanilang gusto at hindi ang Diyos, mananatili po silang alipin ng kasalanan. Sa Juan 8:34, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. At isa lang ang tanging makapagpapalaya sa tao mula sa kasalanan, mula sa kasinungalingan ng diablo,
At yun ay walang iba kundi si Jesus na nagsabing, ako ang katotohanan. At sabi sa John chapter 8 verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. In John chapter 8 verse 32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Yung pong salita dito, you will know the truth, makikilala, hindi malalaman lang. Mas malalim pa. Makikilala ninyo ang katotohanan. Ibig sabihin, person. At yung katotohanan na yan magpapalaya sa inyo mula sa kasinungalingan ng kaaway upang tuluyang kayong lumaya mula sa kasalanan. Ulitin ko mga kapatid, the root cause of sin is the devil's lie. Hanggat naniniwala ang tao sa kasinungalingan ng kaaway, sila ay magpapatuloy sa kasalanan. At dahil nagpapatuloy sila sa kasalanan, mananatili silang alipin ng kasalanan. At lahat ng sumpa at kapangyarihan nito, dala-dala nila hanggang kabilang buhay. Pero may good news, dumating po ang liwanag na tumanglaw sa kadiliman. Dumating ang katotohanan para ihayag, ilantad ang kasinungalingan. At iyon ay si Jesus. In-expose niya. Ang nakalulungkot lang, may sinasabi rin sa Bible, mas gusto pa ng tao sa kadiliman, sa sinungalingan, kaysa sa liwanag, kaysa sa katotohanan. Accepted na truth yan. Yan din katotohanan. Wala tayong magagawa. Dahil totoong may mapapahamak. Pero purihin ng Diyos lahat ng naririto, mga kapatid, pinalaya na ng katotohanan. Amin o ba? Pinalaya na tayo mula sa kasinungalingan ng kaaway at pinalaya na tayo sa kasalanan at sa lahat ng sumpa po nito. So Jesus tells the truth. Believes Him. Jesus is the truth. Know Him. Amin ho ba? Ang salita ng Panginoong Hesus ay katotohanan. Sampalatayanan po natin. Panghawakan po natin. Tayuan po natin, mga kapatid. Pagtiwalaan po natin ang salita niya. Sinasabi niya ang katotohanan sa kanyang mga salita. At siya mismo ang kasalanan, ang katotohanan. Kaya tanggapin natin siya. Kilalanin natin siya. Sampalatayanan natin siya sa ating mga buhay. Amin ho ba? Ang dalas po, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. John 1:4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Sa John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Mapapansin po natin dito, mga kapatid, He is the author of life. He is the giver of life. Pero hindi lang yun. He is not just the author of life, He is not just the giver of life, abundant and eternal life, but also He is the life Himself. Siya mismo ang buhay, mga kapatid. Yung tinanggap natin sa ating buhay, siya yung buhay. At wala na pong ibang buhay na magbibigay sa atin ng totoong buhay, kundi yung buhay na nasa atin mismo ang ating Panginoong Hesus. Sa 1 John chapter 5 verse 12, whoever has the Son of life, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So, ibig sabihin, pag nasa iyo na pala ang anak ng Diyos, nasa iyo na ang buhay din. Ang problema lang, kung nasa atin na pala ang buhay at iniwalang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, bakit hinahanap pa rin natin ang kagalakan hanggang ngayon? Hinahanap pa rin natin ang kapayapaan hanggang ngayon? Ang katiyakan, ang pag-asa. Samantalang, nasa atin na ang anak ng Diyos.
Tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, nananahan na sa atin si Jesus, at siya mismo ang buhay. At ang buhay na ito na nasa sa atin, ito yung buhay na puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan, kalakasan, katiyakan, kapangyarihan, tagumpay, pag-asa, katuwiran, pag-ibig, kasaganaan, walang hanggang buhay. Amin ho ba mga kapatid? Ang kailangan na lang pala ay tayuan natin. Kailangan na lang pala ay panghawakan natin at i-apply natin sa ating buhay yung tinanggap natin na ito. Nasa atin eh. Sometimes, yun nga, hinihingi pa natin sa Ama, Lord, bigyan niyo po ako ng peace. Nasa iyo ng peace. Lord, bigyan mo po ako ng joy. Nasa iyo ng joy. Bigyan mo po ako ng strength. Nasa iyo ng strength. Bigyan niyo po ako ng hope. Nasa iyo ng hope. Tinanggap mo, di ba? Dahil yung tinanggap mo, siya yung buhay. Siya na yung buhay. Buhay na ganap. Buhay na kasiyasiya. Buhay na puno ng pag-asa. Amin ho ba mga kapatid? Nasa atin na po siya. Ang kailangan lang po, panghawakan natin ito, tayuan natin ito, lakaran natin ito. So si Jesus po, si Jesus lang, wala nang iba. Siya lamang ang daan, ang tunay na daan. Siya lamang ang katotohanan. At siya lamang po ang buhay. At ang kabaligtaran po niya, ang dyablo, siya yung maling daan, siya yung kasinungalingan, siya yung kamatayan. Ngayon, ulitin ko po, ang good news nasa atin na si Jesus. The only one who is living in us. At sapat na po yan mga kapatid para i-claim po natin na tayo po ay lubos na pinagpala. At purihin ng Diyos, no one and nothing can take away yung blessings na yun na nasa sa atin na because of Jesus Christ. Amen ho ba mga kapatid? And now, ang challenge na lang po dahil nasa atin na pala ang way, nasa atin ang truth, nasa atin ang life, who is Jesus Christ. I-share naman natin sila sa iba. Nang sila man po, mga kapatid, ay malaman ang patungo sa Ama. Nang sila man po ay makalaya sa katotohanan at hindi sila mamuhay sa kasinungalingan ng kaaway. Nang sila man po ay magkaroon ng ganap at kasiyasiyang buhay na meron din po tayo. Nang tanggapin natin si Jesus. Amin ho ba? So purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sapagkat tunay nga po Panginoon na wala iba at nag-iisa lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay at hindi walang iba kundi Ikaw. Salamat po Panginoon sapagkat ang katotohanan, ang daan at ang buhay na ito ay nasa amin na. Nang tanggapin ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Turuan mo kami Panginoon na panghawakan tayo at lakaran Panginoon o Diyos ang mga katotohanan ito na narinig po namin. At hayaan mo Panginoon na sa magitan din po nito o Diyos makita po sa amin ang tagumpay. Makita rin po sa amin, Panginoon, ang magandang patotoo. Makita sa amin ang liwanag, Panginoon, upang maging ang iba, O Diyos. Maipakilala ka rin namin na siyang daan, siyang katotohanan, at siyang buhay. Upang sila magkaroon din po ng pag-asa at pagkakataon na tanggapin ka at maranasan po nila ang naranasan din po namin. Salamat po Ama sa gabi pong ito at nawa nga po ay patuloy Panginoong maging buhay pa sa amin ang marami pang katotohanan na nakapaloob sa maiksing talata pong ito.
na sinabi ni Jesus, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama, kundi sa magitan. Purihin ka, O Diyos, sa gabi pong ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ganda po ng mensahe ngayong gabi at hamon sa bawat isa sa atin. Na po, yung isa ko pong binubulay-bulay na kanta ngayon, title niya, Let Me Tell You About My Jesus. Ang laman po nun is, sharing our Jesus na po sa buhay natin sa ibang tao. Kasi sabi doon, kung ano ang ginawa sa akin ni Jesus, ay tsak na kayang gawin din niya sa ating kapwa. Kaya patuloy po tayong magliwanag na po sa mga pamilya natin at sa ating pong mga communities. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon. You are our one and only, Lord Jesus. Salamat Panginoon dahil sa iyong pangalan may kapangyarihan, sa iyong pangalan may kapayapaan, may kagalakan, Panginoon, may katotohanan. Ikaw ang daan, Panginoon, at ikaw ang buhay. Wow, salamat Panginoon. Tunay na kami pinagpala, Panginoon, at tunay, Lord God, na napakabuti mo sa amin, Lord, dahil nakilala ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa gabi na ito, muli naming nasariwa, Panginoon, ang aming pong pananampalataya sa iyo na ikaw lamang, Lord God, ang siya dapat naming pagtuunan, Panginoon, sa aming paglakad sa aming pong pananampalataya. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit sa gabi na ito. Pagpalaan mo po ang buhay niya, Panginoon. At sa aming pag-uwi, kami po ingatan mo, Lord God, at big namin, dala namin, Panginoon, ang kagalakang nagmumula po sa iyo. Purihin ka, salamat sa katagumpayan po ng gawain sa gabi na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Di ba, ang ganda po ng ating mensahe ngayon. Although, alam ko po na marami sa atin, alam naman na natin to. Di ba yung verse na binulay-bulay natin ngayong gabi. Pero nga po yun yung challenge na tayo alam natin. But, bilang pagmamahal natin sa ating kapwa, naranasan natin yung pagmamahal ni Lord. Let everybody know. Share the news, share the gospel. Kasi sila, hindi nila alam na meron palang ganito kagandang buhay. Nakasama ang Panginoon, meron palang, may naghihintay para sa kanila ng buhay na maganda, na hindi nila nakikita, dahil hindi nila nakikilala ang Panginoong Jesus. So, tayo na nakakaalam na nito, bilang pagmamahal natin sa kanila, extend ng love ni Jesus, ay ipamalita po natin ito. Yan lang po, at tayo po muli ay umamit sa ating Panginoon. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na isasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya't di ko bitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Pagkat lumalagas ng pagpapala ang aking nararanasan, di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang ilaga, magmuraan, di mo silakan saan man magpunta. Lumalagas ang
Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay mo. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay mo. Kaya ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Pagkat lumalagas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang ilaga, kanuran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapalaan aking nakakamnan. Lumalagas ang pagpapalaan aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang laga, aluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapalaan, lumalagas ang pagpapalaan, lumalagas ang pagpapalaan, aking nakamtanan. Purihin mo ang Panginoon. God bless us all. Ano ba yung nato ka?